Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Himukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasamang utusan, binugbog at pinauwing walang dala ang may-aring nagpapunta uli ng ibang utusan. Ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapuntan niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ang mapasa atin ng kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon, at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang nagiging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon, at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus, sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan ng talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinabati din natin ang ating mga kasama online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Sinabi sa unang pagbasa ni San Pedro na mapupuspos tayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa ating pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Kapag lalo daw nating nakikilala ang Diyos, lalo tayong mapupuspos ng Kanyang pagpapala at kapayapaan. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, minsan pa'y ipinapakilala sa atin ng Diyos. Tatlong katangian ng Diyos ang ating mapagtatanto sa Ebanghelyo ngayon. Sa pamamagitan ng talinghaga ng mga nagtatrabaho sa ubasan. Una daw po ay ang pagtitiwala ng Diyos. Ang lahat-lahat sa atin ay ipinagkatiwala ng Diyos. Walang sino man sa atin ang maaring magmalaki na akin ito, dahil sa akin ito. Ang lahat ay dahil galing sa Diyos.
Ang lahat ay biyaya. Pinagkatiwalaan lamang tayo ng Diyos. Kung ito'y ating laging tatandaan, tayo'y tunay na pagpapalain sapagkat kapag natandaan nating katiwala tayo ng Diyos, tayo'y laging puno ng pasasalamat at pangangalaga. Di po ba pag may ipinagkatiwala sa inyo, iniingatan nyo ito? Pag may pinagkatiwala sa inyo, lubos ang inyong utang na loob. Kaya't ito ang ating ipagdasal. Maalala natin lagi na tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang ikalawang katangian ng Diyos, una raw po ay ang tiwala ng Diyos. Ikalawa, ang pasensya ng Diyos. Narinig natin, makailang ulit nagtangka ang mga trabahador sa ubasan na kamkamin ang ubasan. Nang humihingi na yung may-ari ng kanyang parte, hindi pumayag ang mga trabahador. Kaya nga't kanilang sinaktan, pinahirapan at pinatay pa ang mga katiwala hanggang doon mismo sa anak ng may-ari. Minsan po, ganun din ang ating ginagawa. Dahil nga nakaligtaan natin na tayo'y pinagkatiwalaan lamang ng Diyos, tayo na ang umaastang hari at may-ari. Gusto natin tayo na ang masunod. Kaya nga't ipinagkatiwala sa atin ang kalikasan, pero nilalapastangan natin ang kalikasan. Nasisira ang kalikasan. Kaya nga't napakagulo na ng ating panahon ngayon. Hindi na natin alam, tag-ulan na ba, tag-init na ba? Sobrang init, biglang babaha, nasisira na ang kalikasan. Tapon lang tayo tapon ng basura. Hindi na natin pinangangalagaan maging ang ating kapwa. Ang buhay natin, mistulang tingin natin, akin ito. Kaya kung ano man ang gawin ko sa buhay ko, walang pakailam sino man maging ang Diyos. Kung gusto kong patayin ang iba, lalo na mga tinuturing kong walang kwenta na, walang sino man na makapipigil. Kaya nga nakita natin mula sa umpisa, sa paglalaglag sa mga bata, hanggang sa unti-unting pagpatay sa mga may sakit, sa mga matatanda, sa mga tinitingnang walang silbi ng lipunan. Bakit ginagawa ng tao yon? Sapagkat nawawala na sa ating kamalayan na tayo'y katiwala lamang. Pero bagamat ganun tayo, nagmimistulang hari at may-ari. Kaya nga't sa buhay ko, sa pamilya, minsan turing natin sa anak natin, pag-aari lang natin yan. Kaya nga't nakakalungkot, binubugbog, sinasaktan, tinuturuan ng masama, para lang kumita ng pera. Ang asawa, binubugbog, nilalapastangan, pinagtataksilan. At ngayon sa atin din, ang buhay mag-asawa, kahit ang kalooban ng Diyos, sagipin ang buhay mag-asawa, ang gusto ng tao, pag-iwalay natin, yan naman ang uso ngayon. Tayo na lang na pag-iiwanan. Ito ang gusto ko. Gusto naman ito ng nakakarami. Yun ang asal ng mga taong nakakaligtaan nila ang pagtitiwala ng Diyos. Pero kahit ganun tayo, puno pa rin ng pasensya ang Diyos. Kung makailang ulit niya pinadala ang kanyang mga katiwala para mabago lang ang isip, magbalik loob yung mga trabahador, ganon din ang Diyos sa atin. Bagamat tayo nakakalimot, nagkakasala,
nagkakasakitan, walang utang na loob, may pasensya ang Diyos. Kaya nga't habang tayo'y nabubuhay, ito'y pagkakataon para magbagong buhay. Kaya tayo ginising ng Diyos ngayon dahil gusto niya magbagong buhay tayo. Magbalik loob tayo sa Kanya. Matandaan nating muling ang tiwala ng Diyos. Tiwala ng Diyos. Pasensya ng Diyos. Ngunit tandaan din natin sa bandang huli ang katarungan ng Diyos. Darating ang panahon, haharap tayo sa Kanya. Hindi dahil maubusan ng pasensya ang Diyos, kundi dapat dadating din ang panahon ng paghahatol. Kaya nga't sa talinghaga, babalik ang may-ari, lilitisin, hahatulan ng mga katiwala. Ang mga natagpuang hindi katiwa-tiwala, kailangan harapin ang kanilang mga ginawa. Opo mga kapatid, minsan sa mundong ito, nakikita natin parang walang katarungan. Parang walang saysayang maging mabuti. Sapagkat minsan nakikita natin parang ang nahihirapan pa ang mga mabubuti at tapat. Kaya nga, kumakapit tayo sa patalim. Kaya nga, nagpapasulsul tayo sa mundo na nagsasabi sa atin, huwag na yung kalooban ng Diyos. Gawin na lang natin gusto natin. Nakita nyo naman yung gumagawa sa kalooban ng Diyos. Parang sila hindi umaasenso. Sila yung nahihirapan. Yung tapat sa buhay mag-asawa, sila lang naman yung nahihirapan. Yung mga responsableng mamamayan, sila yung hindi umaasenso. Minsan natutukso tayo mga kapatid. Nakikita natin yung mga nandaraya, yung mga nagsisinungaling, yung mga hindi makatarungan. Parang sila yung umaangat. Parang sila yung nakalulusot. Parang sila yung gumiginhawa. Pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan ang katarungan ng Diyos. Hindi dito lahat natatapos sa lupa. Hindi lupa ang ating hantungan. Kaya nga't dumudulog tayo sa Poong Nazareno na nakikita natin sa mata ng lupa, kaawa-awa siya. Sa mata ng lupa, parang walang katapusan ng kanyang paghihirap. Pero alam natin, kaya nga dumudulog tayo kay Jesus Nazareno, alam natin, bagamat ganyan ang kanyang pinagdaanan, kanya pa rin ang tagumpay. Kanya pa rin ang katarungan. Kanya pa rin ang tunay na pagpapala. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ang nakakakilala sa Diyos, ang lalong pagpapalain ng Diyos. Tiwala ng Diyos. Pasensya ng Diyos. Katarungan ng Diyos. Kapag ito'y isa sa puso at isa sa isip natin, magkakaroon tayo ng lakas sa buhay sapagkat lalo nating matatagpuan ang biyaya at awa ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno.